Ayan, tanggal na yung ano natin, cylinder head mga boss. Ay, ito na. Tingnan natin, sobrang carbon ng piston. Ikutin mo ngayon sa baba. Ayan, yan. Dito tinitesting natin yung mga piston niya kung may mga kalog. Kaya ayan, pinupukpok natin mga boss ng ating kamay. Kung may naririnig tayong lagatok sa kanyang piston, para may sabay na rin kung sakaling malakas ang alog nito. So, alog na rin konti, pero hindi kalakasan. Pwede pa yan. Ayan, kakarbonin na lang yan. Ang loose compression dito 134. No, 134. Ayun. Ayun na. Dito. Dito sa intake. Lapas eh. Ito yung recompression. Sigaw. Patayin nga, sir. Ayan o, Yan o, yan o. Yan yung kumakapit, no? yan kumakapit. Lumalagkit. Gas yan oo. Gasolina yan eh. Gasolina. Rugby. Magiging rugby. Ayan o. Amo yan mo, maamo yan. Pares. Ayan, oh. Rugby nga yan. Parang rugby na. Oo, gano'n yan. Yan Kaya- mga nakaupo yan. Kaya nadadali yung barbula. Pag umandar yan, dandahan lang yan, gano'n no? Kahit maluwag konti nyo, magbago babsel, okay lang yan. Okay lang yan. Babsel tripis Yung lang. barbula niyan, Pwede pa yan. pwede pa yan? Okay, gano'n na. Yun, dinala na natin sa machine shop yung cylinder head para mapa-valve set na natin. Okay pa rin naman daw yung engine valve, kaya valve seal na lang yung papalitan natin dito mga boss. Habang hinihintay natin yung matapos yung cylinder head na ma-valve set sa machine shop, eto, nilinis naman natin yung mga piston niya, kinarbon na natin mga bossing, yung ibabaw kasi sobrang kapal kanina ng carbon nito. Kaya ito ngayon, sobrang kintab na ng ating piston. Titipid na to sa gas mga bossing. Mga bossing ng Chevrolet. Ayan, dito na sa machine shop. Boss, valve seal. Chevrolet. Thank you. Sige, tawag namin mamaya kung nadali. Galing tayo sa machine shop. Eto, tingnan ulit natin. Ayan, nakatabon yan para hindi madumihan. Nandito naman yung head gasket na gagamitin natin dito sa ating Chevrolet. Siyempre, original yung gagamitin natin mga boss. Ayan siya. Ayan yung cylinder head gasket natin. Ayan. Original. Tapos, timing cover gasket. Ayan. Papalitan din natin yan. Kasi pagka nagtanggal na tayo ng timing cover at binalik natin yan, maaari ka tayong tagasan, kaya palit tayong bago. Ito, tapos na. Galing na to sa machine shop. Sobrang linis na mga boss. Tingnan natin to. Ayos na. Ayos. Ayan mga bossing ko. Nakasalpak na. Tingnan natin kung aandar to. Ayan yung gumagawa. Pinagpapawisan na. Pinapakiramdaman niya kung aandar pa.
Itong Chevrolet niya. Yan mga boss, naka-timing na tayo. Ayan, naglalagay na tayo ng timing tools dito sa ating Chevrolet. Ayan. Kinakabit na natin yung timing toolkit natin. Kagaya yan, sa crankshaft meron din yan, tinutusok doon sa baba. Halos parehas to ng mga EcoSport, Ford Fiesta. Ayan. Pero magkaiba lang ng timing tools na ginagamit, no? Pero parehas yung procedure kung paano mag-timing yan mga boss sa mga ganitong Chevrolet. Tapos ito, nakakabit na yung ating valve cover pagkatapos natin yung timing. Pero under to yun. Under yun. Pag sure ha. Malapit na talaga tayong magpa-under nito. Sasali na tayo ng coolant tsaka langis. Siyempre magandang langis na gagamitin natin dito. Synthetic na Totachi. Tapos kukulant na rin natin. Konting kembot na lang to mga boss. Under kaya tong ating Chevrolet. Ito na, sinasalina na, inuumpisahan na. Right, coolant, langis, pinagsabay na. Di lang namin alam kung aandar. Pero malakas ang fighting spirit ni ano eh. Ni yun yun, aandar yun? Aandar, ba't dabok lang. Tingnan natin kung aandar to. Tapos tayo rito pag hindi na umandar. Polysynthetic ang nilagay natin. Totachi. Start orasyonan ko doon sa loob. Dadasalan ko ng umandar. Kunin natin yung susi. Umandar ka. At nagtitext na si sir kung napaandar na ba. Habang nagpaan ng kulat. Yon. Andarin ko na. Ay, umandar ka. Umandar ka. Chevrolet. Ha? Ganyan talaga siya pag binuksan ng pinto. Start. Oh, ayun na. Ayun, umandar na. Ayun na, ayan na. Woo! Mandar na, medyo manaking pa kasi umakit pa yung langis mga boss. Umikot na. Medyo maingay pa yan. Wala namang umiilaw na indicator, no? Wala naman. Ang baho ng gas? Ang baho ng amoy ng tambutso. Panis na gas. Oh, pero sabi nila, pinalitan na raw pala nila yan eh. Tahimik na yung andar niya. Tahimik na. Nagpin na daw, oil yun. Nagpin na daw? Patingin ngayon yung turbo light yun. Yan, tahimik na mga boss. Yung andar ng ating Chevrolet trucks. Matagal na raw itong nakatenga na ayaw umandar. Nadali natin sa tsamba na naman. Tsambang check up. Nakakapaandar din yung tsamba, no? Yung mga tsambang check up. Ba, no? Gusto may gamit. Gusto may gamit. Lamba may gamit. Labok. Labok. Oh, nagwawala na yung partner mo dun, oh. Hindi wala. Nag-automatic na yung pan. Oo. Ikot na eh. Pero may ano pa to, may hangin pa. Kasi ayun, malamig pa yung binubugan niyang pan eh. Patayin ko muna. Right. Yan, bleeding na lang kami mga boss sa
Chevrolet trucks. Okay na to. Napaandar na natin. Dinala sa atin na hindi umaandar. So natsambahan natin mga boss. Makina ang problema. Ayan o. Matining na siyang i-revolusyon. Alright, patayin lang natin. Ah? Uminit na? Bumaba ang kulant? Hindi. Start ko ulit. Sige, bleed mo muna. Kailangan natin mag-bleeding mga bossing. Para walang hangin yung coolant. Tahimik na dun. Ayos na. Ganda na. Uminit na yung kwan. Automatic na. Uminit na yun. Check mo kung automatic yung pan. At okay na siya. Okay na mga boss. Natin sa loob. Kung walang umiilaw, pwede na to bukas. Release na natin to bukas, yung ating Chevrolet. Alright. Ganda na. Alright, okay na mga bossing. Pwede nang i-release mga boss yung ating Chevrolet. Ayos na. Goods na. Wala na siyang check engine. Maganda na siya i-rev. So road test na lang. Yan, road test na natin to guys. Mga bossing, yung Chevrolet trucks natin. Pakaalis ako ng kalso. Dol. At road test na tayo. Ayan, manda na siya. Matining na andar mga boss. Ayan, mileage niya. Nasira, 32,000 pa lang. Kasi madalas to i-stock. Mas madalas ang hindi ginagamit. Kaya yung gasolina niya parang na-expire na panis. Ang gasolina kasi pag na-expire doon napapanis mga boss, parang nagiging plastic. Ang nangyari, yun yung dumikit ng husto doon sa engine valve, kaya hindi nakakapag-close yung engine valve, hindi nakakapag-laro kasi dumidikit siya doon sa engine valve. Sobrang lagkit, kala mo rugby, kaya nagkaroon siya ng loss compression. Ang sinisira kasi niyan mga boss, maaring mabaluktot yung barbula nyo, fuel injector, pagka napapanisan kayo ng gas na ini-start nyo ng ini-start, yun, nagiging ano po yan, nagiging parang plastic na pag pumasok sa makina natin, kaya nasira tong Chevrolet niya, no? So hindi pa naman sana gamit gaano, pero nabuksan yung makina dahil doon. Napasama pa yung hindi ginamit ng husto, no, na tinengga. Kaya ngayon road test tayo dito sa ating Chevrolet. Alright mga boss, titingnan natin yung takbo nito. Sarap manakbo. Naka turbo itong Chevrolet trucks mga boss. Ayan, sarap manakbo mga bossing. Talagang ano doon tayo, ilalabas natin to ng highway. Dito sa village kasi hindi tayo pwede makapagtakbo ng ano rito, hataw o mabilis. Sarap manakbo. Alright, lalabas tayo mga boss. Ihataw natin to. Bago natin i-release talaga to sa may-ari, road test muna natin para sure silang hindi sila titirik mga bossing pagka ginamit nila. Okay, yan, dito mga bossing, road test tayo. Dito tayo sa medyo maluwag-luwag na kalsada.
Ayan, i-road test natin tong Chevrolet. Kasi doon sa village hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. So subukan natin dito. Hindi naman sobrang bilis mga boss. Tingnan lang natin. Ayan. Sarap manakbo mga boss. Ah! Ayan. Kung mapapansin nyo mga ganitong Chevrolet, pag nakapark kayo mga boss, hindi mo nyo mapapalagpas ng 3,000 RPM pagka nakapark lang kayo na ire-rev nyo. Pero pagka tinakbo nyo mga boss, talagang bibigyan ka ng magandang RPM nito pagka nakatakbo na siya. Pero pagka pinark mo, wala, hindi mo mapapalagpas sa 3,000 RPM. Ganda naman akbo. Pwede nang bitawan to. Balik tayo ulit. Doon sana tayo sa Danghari, kaso nga lang medyo konti na yung gas. Kaya dito na lang tayo sa malapit. Ayos na to. Dito tayo sa River Drive. Ayan mga bossing ko, problem solved na tayo dito sa Chevrolet. So naging problema lang nito, kaya ayaw umandar talaga ay sumingaw yung mga kanyang engine valve, kaya nagkaroon ng loose compression. Kaya kahit anong palit na lang fuel pump, ignition coil, hindi pa rin talaga nila mapapaandar. Kasi nung dinala sa shop natin, naging problem talaga niya is loose compression. Okay mga boss. Ayos boss? Ayos. Paunahin muna natin sila. Okay. Sarap. Itong mga Chevrolet trucks na ganito mga boss, may turbo po ito. Kaya ang sarap manakbo. Yan o, kunting apak mo lang dito, talagang masisiyahan ka sa takbo. Alright, okay na.